Hi mga kamami! Hello mga kananay! Welcome sa ating channel. It's Mami Joy sa inyong kananay na kikay. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagamit ang roller wax without wax heater. Yes mga kamami, nag-switch na ako dito sa roller wax dahil nga I'm 3 months pregnant now at hindi na pwede sa akin yung mga ginagamit ko before na hard wax kasi nakalagay din dito sa wax beads na ginagamit ko is hindi siya pwede sa pregnant. Kung gusto nyo malaman kung paano ko ginagamit ito mga kamami, ilalagay ko lang yung link ng video na yon para mapanood nyo after this video. And ito nga yung ginagamit ko ngayon mga kamami since December ginagamit ko na to mga kamami and napakadali lang niyang gamitin kahit wala kayong wax heater. Sobrang affordable to mga kamami, mabibili nyo siya sa TikTok shop ko for 73 pesos lang. Meron ka ng 150 grams of the product ng roller wax. Ayan, pwede siya sa sensitive skin. Pwede siya sa all type of skin mga kamami. Kahit sa teenager, pregnant mom, at lactating mom, pwedeng-pwede po ito mga kamami. And meron din siyang kasama na isang bundle na paper. Ito po yung depilatory paper natin mga kamami. 50 pieces na po yan isang bundle. Maganda rin ang quality, makapal din po siya. Sa mga kananay ko na interesado, please keep on watching. Sa mga kamami, disclaimer muna, hindi po ako professional na gumagawa nito, pero medyo sanay na rin naman ako dahil dati pa ako nag-wax sa sarili ko. Una, magpakulo lang tayo ng tubig mga kamami. Kailangan bagong pakulo yung gagamitin nating mainit na tubig. After nyan mga kamami, kumuha lang tayo ng container na mataas, yung kasya yung ating roller wax. Dahil mga kamami, kailangan po kung hanggang saan yung wax natin, hanggang dun din yung mainit na tubig na ilalagay natin para tama yung consistency na magagawa natin. And mga kamami, ganito nga pala yung consistency niya kapag hindi pa natin siya napapainit or na ibababad sa may init na tubig. So, sobrang lapot niyan mga kamami at wag nyo po yan gagamitin ng ganyang kalapot kasi masakit po siya sa balat or worse, pwedeng masugatan yung balat natin kapag ina-apply na natin yan. Ilagay na natin yan sa loob mga kamami at dahan-dahan na natin ibuhos yung mainit na tubig hanggang doon sa level ng ating wax para tama yung consistency na magagawa natin. At ibababad lang natin yan mga kamami hanggang 2 minuto. Yes, 2 minutes lang mga kamami kasi maganda na yung consistency niyan dahil bagong pakulo naman yung tubig natin. After 2 minutes mga kamami, ganito na yung consistency niya at ganito talaga yung tamang consistency bago natin siya gamitin para hindi masakit sa balat. Itabi nyo lang yung mainit na tubig na yan mga kamami kasi ibabalik nyo pa yung wax dyan para hindi magbago yung consistency niya. I-ready nyo na rin yung mga gagamitin yung polvo at strips, kahit anong brand pwede po yan. Habang nag-a-apply kayo ng baby powder mga kamami, obserbahan nyo na rin yung tubo ng buhok nyo. Kung paano po yung tubo, ganun din po yung paglalagay natin ng wax. Kung pababa yung hair growth nyo, kailangan pababa din yung apply ng wax natin. And then, lagyan nyo na yan ng strips. And then, ipapat or ipapress nyo lang yung strips dun sa skin para talagang dumikit yung wax. And then, i-pull nyo naman yan pataas dahil kailangan opposite direction naman sa hair growth. So, ulitin nyo lang yung procedure na yan mga kamami hanggang matapos kayo sa buong legs nyo. So, after nyo mag-wax, may mga matitira dyan, medyo malagkit yan mga kamami. At dahil water soluble naman itong honey natin, pwede nyo po yung hugasan ng tubig. And ako ayoko kasing magbasa ng paa, kaya ang ginawa ko, nag-wipes na lang ako mga kamami. Kung wala kayong wipes sa bahay mga kamami, pwede naman kayong gumamit ng basang bulak or basang towel. As long as basa yung gagamitin nyo mga kamami, malilinis na niyan yung mga natitirang wax sa skin nyo. Mapapansin nyo dyan mga kamami, after nyo linisan yung skin nyo, may mga red spots or red dots tayo sa skin. At normal lang po yan, kaya gagamit po tayo ng mga soothing gels, calming lotion, kung ano mang nandyan sa inyo,
kahit sunflower oil pwede nyo pong gamitin. At ako, ito lang yung ginagamit ko lagi mga kamami. Since 2021, gamit ko na tong aloe vera soothing gel na to from Ever Organics. Maganda rin naman to sa skin mga kamami at mabilis din naman kumakalma yung skin ko kapag ito yung ginagamit ko. At i-compare na natin yung aking na-wax sa hindi pa nawawax. So ayan, pagpasensyahan nyo na yan. And this is the final look, the finish look mga kamami. Super kinis na ng aking legs at naninibago nga ako. Mga kamami, etong ganito kamura na wax. Pwede nyo po siyang gamitin sa sarili nyo. Pwede pang business nyo, pang parlor. Kung may meron man kayong mga parlor, pwede nyo rin kayo mag-reseller nito or mag-home service kayo ng waxing. Sulit na kayo sa halagang 73 pesos. So, una sa nagustuhan ko dito sa wax na to, mga kamami, nabanggit ko naman kanina na all natural ingredients to. Pwede sa mga sensitive skin, pwede sa mga pregnant mom at lactating moms. Kaya nag-switch din talaga ako dito. And I highly recommend this sa mga hindi pa nakakabili ng wax na talagang tight budget. Mas masasuggest ko talaga sa inyo to kasi sobrang affordable lang siya. Murang-mura lang siya, safe and effective pa. At mabibili nyo nga ito sa aking TikTok affiliate shop na nandyan sa ating description box ngayon. So, ayun lang mga kamami. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video natin today. If you do, please like, share, and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!